Good morning mga kapuso! Magandang pag-uusapan natin ngayon, Ate Sue. Usapang pagdodonate ng dugo. Ayan, napakahalaga po niyan dahil yung pong donasyon na yan, literal na sumasagip, nagdudugtong ng buhay. Pero ito, ano nga ba mga dapat tandaan kapag tayo ay magdodonate po ng dugo? Lahat ba pwede dyan? Oo, yan ang aalamin natin sa UH Clinic kasama ang Secretary General ng Philippine Red Cross na si Dr. Gwendolyn Kang. Good morning, Ma'am Gwen! Good morning, Igan, at good morning, Miss Susan, at lahat ng nanonood ng programa natin ngayong umaga. Dok, ito na. Kapag nagdodonate ba tayo ng dugo, ano pong benepisyo sa katawan natin yan? Nako, madaming benepisyo yan, no? Unang-una, pag nagbigay ka ng dugo, automatically yung ating bone marrow will produce new red blood cells. So, nire-replenish yung ating dugo sa katawan bago yung mga dugong dumadaloy sa ating body. At saka, ibig sabihin, mas magiging malusog tayo at magiging mabuti ang ating kalusugan, no? Hindi lang yun. I think ang mas magandang benepisyo rito ay yung feeling of, nakatulong ka sa ibang tao. Lalo na sa mga di mo kilala, nabigyan mo ng buhay, dugo, no? Nakadugtong ka ng buhay, nakasagip ka. Yun ang mas importante. Mang Gwen, sino yung pwede mag-donate ng dugo? Lahat ho ba? Pwede? Yung mga puyat lagi, pwede ba yan? Diabetiko. Ang mga pwede mag-donate ng dugo ay yung mga healthy individuals. Kailangan malusog po tayo. Only healthy individuals can give blood. So kung makakapagbigay ka ng dugo, sabihin healthy ka. Ibig sabihin, kailangan ang timbang mo ay sakto, no? Ang weight requirement natin 50 kilograms, no, or 110 pounds. Tapos kailangan nakatulog tayo ng maayos, no? At least 5 hours. And then yung hindi ka nakainom the night before, no? Hindi nakainom. Dapat within 24 hours hindi ka nakainom ng alak, no? And then madali lang, you can come and give blood kahit konting breakfast lang, huwag naman yung mamantika masyadong pagkain, Mamahilo ka no? pa. Huwag yung Teka masyadong muna, matataba. yung mga may tattoo, pwede na ba? Yung mga may tattoo, you can, kung bagong tattoo, bagong ear piercing, bagong panganganak, kailangan po mag-antay ng 1 year. 1 year, so pwede na pala. Ay, Doc, pwede ba nga, Doc Gwen, pakita Pakita mo nga na. sa amin paano yung proseso ng pagkuha ng Yung dugo? mga may hypertension, may Maintenance, may mga maintenance. pwedeng magbigay ng dugo pa rin, no? Provided controlled yung blood Masama nga pressure si Ma'am and Gen. diabetes that day. At saka hindi lang yun, may doktor naman tayo to check up, no? To check us up. At mahalaga, hindi ito masakit. Yes, hindi to Hindi masakit. masakit, Yeah. hindi tatakot sa iba eh. Sharpshooter ang mga Red Cross. Ngayon si natin Susan ay bleeders. magpapakita ng... kasama. Hindi ba ikaw? O, So, sige. ang number 1 natin, kailangan ayos ang ating timbang, no? 50, Yes. 50 kilograms, 110 pounds. Pagkatapos nun, we sign yung questionnaire. Pagkatapos, matantay dito sa ating blood typing. And then yung ating hemoglobin check, no? Ay, nagdodonate siya? Then, magka-check up na tayo kay Doc. So, after check-up, libre ang check-up, ha? Libre Pag-donate ng check-up. dugo. So, after that, pagpasado kay Doc, punta na Pupunta tayo na dito, rito. blood donation na tayo. Okay. Sila Lynn at ating marami pang mga medical technologies ay napakagaling mag-shoot, sharpshooter tayo. So, yung pain, may Teka. konting pain pero hindi masyado. Napansin ko lang po habang nagdo-donate, bakit to parang, ano yun? May Ba't mixer. sumasayaw? Meron tayong blood mixer dito. Blood Yung blood mixer. mixer, yan ay minimix natin yung dugo at the same time, tinitimbang natin. Kailangan yung yung weight na kinukuha natin sa blood ay 672 grams para eksakto. And then yung ating fluid ay 450 ml. Kasama na yung blood bag dyan, no, pag tinitimbang para tuloy-tuloy. And then 5 to 10 minutes lang yan, napakadali. Makasave ka na ng buhay. O, So, ito. pagka Nakuha na siya. gaano katagal bago siya ulit maaari mag-donate ng dugo? Well, every 3 months you can give blood, no? Pag ganito yung method natin, meron din tayong apheresis method. Yung apheresis, dengue season ngayon, na hotspot ang Quezon City at iba pang mga area sa Visayas. Kailangan talaga ng dugo. Ang mga kailangan ay, platelets. So yung platelets, meron tayong machine na special na ginagamit. We can only get platelet every 2 weeks you can come and give blood. Yun. Doc, Ito naman, every 3 months. Naku, salamat, Doc. Salamat, Doc. Ito, Ma'am Gwen, imbitahan natin sila. Meron ho yata mangyayaring blood donation. Yes, kasi birthday po ni Tita Mel Chanco. Happy birthday, Tita! Sa Saturday, August 17 po, magkita-kita po tayo sa Ever Malls, no? Dito po sa Commonwealth. Mag-umpisa pa tayo 7 in the morning hanggang 5 in the afternoon. Punta lang po kayo, August 17 sa Ever Gotesco Mall. Andun po si Tita Mel. Ayan. Sagip, dugtong buhay yan. Yes. Proyekto po yan ang Kapuso 28 Foundation. years na tayo ngayon, ha? Katuwang 28 po ang years. Philippine Red Cross. 2 beses pong ginaganap kada taon tuwing Pebrero at ngayong Agosto.
At may libre pang pagkain. Yes. At iba pang freebies para sa mga successful blood donors. Good morning mga galoners dyan. May mga pa-concert pa tayo doon, ha? Ay, merong performances mo mula sa ilang GMA Sparkle artists. Yan. Kasayaw ka? Ay, pwede! Kaya supportahan na po natin at mag-donate na ng dugo sa Sagip, Dugtong Buhay, Bloodletting Project ng Kapuso Foundation. Ma'am Gwen, salamat po. Thank you, Igan. Thank you, Susan. At syempre yung mga taga Philippine National Red Cross. Philippine Mabuhay Red kayo Cross, dyan. thank you so much po. Saturday, August Saturday. Sumulan na natin si Susan. Magdodonate na po siya ng dugo. Yes. Gusto mong abutin tayo ng Babalikan ko ng hirit. siyam-siyam dito.